COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabog naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasuy palayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Habang ganinyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar mao'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Nya sama sa gihapon mga gala ato ang mga natay mga bisitang gidapit karon nga nindot niya ato mga bisita sad no nindot nga topic unya pero sa dili pa ato sang i-introduce ako ang partner nining ato ang tulumanon. Ato ang partner may gala nga way pagkalubad. Sukad kani adto hangtod karon gwapa gihapon. So ay pabor-pabor. Way pabor-pabor. Way lain kung dili ang PIO, no? Ug ang tipababa usab diha sa PRO7. Way lain kung dili si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Ma'am, maayong hapon. Maayong hapon, Sir Dan. Hilabi na sa atong suking tigtan-awan ng programa, ha? So, sa ato ang mga nagsunod karon sa Facebook, Sir Dan, at least nindot ang panahon, naagyod ang ato ang signal ron. So, naatay Facebook. Maayong hapon, kada itong tanan. Hilabi na, dili lang dili sa Pilipinas, lakip na ang naa sa laing nasod, Sir Dan. Very good. Unya ang ato ang bisita karon mga higala. Siya sama sa gisaad na no ni Ma'am Rayos nga dapit ta og mga lain nga mga unit nga nagsuporta nagsupport no sa PRO7. Unya karon mga higala ang ato ang bisita una natong ipaila-ila kay nahol lang tani ilang usaw kay balaan na ba Sir Dan? Balaan na ba ni tingali niya noon. Murag kuan Sir Dan kanang nabuutan jud ka nga nataparan jud niya. Uy, marami kong nanginit, Bitaw. Ito ang bisita karon. Kuan ni siya, no? Kanaganing pari ni siya. Yes, Sir Dan. Pero na-assign siya diya sa ato sa Police Regional Office 7. Police gid siya gihapon. Police gid siya, Sir Dan.
Why lahi ni kugihan kini Sir Den. Survivor po ni siya sa COVID. Uy, mao ba? Mista po ni nako Sir Den. Wala may gala kundi si Father Lieutenant Colonel Ronilo Dato, no? Mao ni siya ang regional chaplain diya sa PRO7. Sir, mayong hapon. Ngayong hapon, ako po'y natutuwa sapagkat ako'y naanyayahan. Although, I speak a little of Bisaya, so tatalagulugin ko na rin Wala at saka problema. English na rin. Okay, pero paminsan-minsan na kung kaya natin at hindi tayo mag-nosebleed sa Bisaya, I'll be joining you in this time wherein we will be informing our viewers, our of course our Facebook viewers and as well as Sa TV. sa television, ano, sa mga programa at mga activities na binibigay po natin sa community at the same time sa miyembro ng Amigo Cups, members ng PRO7. Yan lang itong bisita mga hingala. Ang ato ang bisita karon makabantay mo siyang attire, lahi sa niyang attire pero PNP gihapon ni siya pero Police gihapon, Sir police Den. gihapon ni pero ang ilang mugong unit naani sila nasaya ng mga manakop ana magbantay sa toang mga highway kadalanan, no? Mao ni silang gitawag og highway patrol group. Ang ato ang bisita karon ang deputy chief diha sa regional highway patrol unit. Wala ang kundi si Lieutenant Colonel Oliver Plania, kuning amigo. Sir, kumusta? May hapon sa tanan, may hapon sa den. Father, may hapon. hapon, Ma'am Reyes. Madam classmate ako. Classmate ako ng Sir Den. Classmate sa Sa di man. Incident Sa Command incident System. ICS. Mga banggiita ni, may kini siya sa drawing, Kuan. tanan. Way unay. Kayo na. So may hapon sa tanan. Hope nga makadugang ako or makahatag og mga information pertaining labi na gyud sa highway sa kadalanan nato, no, kay daghan kay insidente nga nahitabo sa tuang kadalanan. Tinuod na. Unya kini si Sir Plania nabisita na ni nato, no? Dugay na kay ni kaya kinatong programa may gala pati na magyung dugaya ani. Kapitan. Oh, kapitan pa imong ranggo ato. Kapitan pa sir Den. Kapitan pa mo bitaw pagtan-aw ko si imong gabaga bugat naman kayo. Nga kay kaniadto mo di pa mo kay nabugat kay kapitan pa karon Lieutenant Colonel naman day ka. Kung kasabot Sir Den, hamtong na gyud ka. Oh, okay. Ko paguto si Sir Vilyasin paguto Sir ako Vilyasin, ang partner ato. Unya si Sir Sir Vilyasin ni-retire na. Retire Ha? na. Ya si Karirita na. ya si Sir Baha mo retire na sa karong sunod buwan. Partner sa tunako diri. Partner mo. Si Enrique Belsinia retire na po. Retire Partner na niya po. po mi diri. Sir Ikaw, Dugan. Sir Dugan, Sir retire Dugan. na sad. Ikaw unsa pa magkamuro ka? Hapit na pala. Ayaw ko biya. Hindi, matagal pa yan. Ayaw ko Matagal pa yan biya si Ma'am kay Reyes. alegria atong programa. Sige, so kumusta Father? Ay, okay lang po ako and ako'y nagpapasalamat dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. Tayo po ay lumampas doon po sa challenge na tayo ay nag-positive, nag-COVID po. Pero ang mahalaga yung blessing ni Lord na recovery. And now I'm enjoying the joy of serving the PRO7, all the policemen and women, helping our men and women deepen their sense of values, no, Dennis, at saka sense of morality and spirituality. Because we believe in the chaplain service that as a community, you deserve to have not only efficient men and women in serving our area, but also God-fearing, value-sensitive, and maintaining a happy family organization, members of the Amigo Cups. May mga programa tayo, medyo marami tayong ginagawang programa sa kanila. And of course, nag-adjust po tayo sa pandemic quarantine. So we are observing in our giving of activities na mga pastoral visitations. We are observing minimum health standards of social distancing. At natutuwa ako, medyo binabalik na yung pag-gather sa loob ng chapel. So for information, may mga minimisahan po tayong lugar. Kahit sa police station, nagmimisa po tayo. And then for your information, at saka for the information of the viewers and community members sa St. Ignatius Chapel, pagmisa na po tayo 2 beses sa every Sunday. And then may daily mass po tayo na live stream every 10 o'clock para sa Amigo Cups. So every time I visit, I always inform them that every time I raise the chalice of salvation, nagmimisa po tayo, palaging pinagdadasal po natin ang kaligtasan, kagalingan ng mga may COVID, at lahat ng intensyon ng mga kapulisan, miyembro ng Amigo Cups, maging yung intensyon ng ating regional director, pinagdarasal po natin yan. Kung ganin ako Sir Den, ako sang i-add Sir Den,
Sa project sa ato ang Chaplain Sir Den, maski ingon ana na nga naatay pandemic, wala gyud hunong ang atong chaplain sa pagbisita sa ato ang mga quarantine control point ug katong gingon ni Father nga niadto pud siya mga istasyonan o gani dito siya nag-positive tungod sa iyang pagkakugihan. So hantod na Success Academy Sir Den naa gihapon nagsaysay gihapon siya ug gani siya ang ato ang naghatag og spiritual guidance sa usa sa atong mga kaubanan ay Sir Den nga nawad-an pod sa kapika sa kinabuhi. So there's always a purpose Sir Den ug nganong nag-positive si Father. Yes, for me it's a blessing this guys na nag-positive po ako because nung di pa ako nag-positive meaning nag-negative pala ako around April naalala natin na merong 20 plus na nag-positive na police. Yung first batch talaga ay 21 plus 2 na mga member ng communities ang tawag namin na striker. So pinisita ko sila kaya lang binihisan ako ng health service representatives po natin, personnel, doble-doble yung aking PPEs. So, once nung nagsasalita na po ako, naramdaman ko, wow, parang may stumbling block na parang hindi ko na ibibigay yung mensahe ng gusto sa mga kapulisan. Dahil nga, nandyan sila, of course, with their simple observance ng health standards. Tapos ako, syempre, doble-doble yung aking PPE na ang description nila ay naka-astronaut si Father na pumunta sa mga positive. Pero po, nung ako yung nag-positive na, so mas nararamdaman ko na medyo tumalab. Merong epekto yung salita ng Panginoon at mga tulong na ibinigay natin doon sa mga kapwa nating positive. Na doon ko naramdaman na talaga palang yung ating Panginoon nang pumunta na naging tao siya, naging kagaya natin sa lahat ng aspeto ng buhay maliban sa kasalanan. Ito yung naintindihan ko kung bakit ang Panginoon ay magbibigay din sa iyo na seemingly na masamang panaginip, na hindi mo sakit, kagaya ng pagiging positive, yun pala ay mayroong magandang ibubunga, kagaya ng nabanggit ni Ma'am Rayos. May purpose na nakakatulong po tayo kay sapagkat ang salita ng Panginoon, yung grasya ng Panginoon ay dapat na maihati din kahit doon sa mga may sakit at may COVID na alam naman natin dyan na nasa denial state ang mga yan, bakit sila ang positive samantalang yung neighbor nila o kasama nila ay negative na mas sabihin natin mas dautan pa kaysa sa kanila. So at least natutulungan po natin Dennis na maintindihan nila kung ano yung mahiwagang plano ng Panginoon. So I believe that there is nothing happens by chance, everything is planned by the Lord. And I am always reminding the men and women in uniform that God in His mercy and His compassion, His desire for us to experience His grace and His love, He can always draw out something good out of apparently evil situation. Mao ka na. Lieutenant Colonel Plania, kumusta ang Highway Patrol? Actually, ang sitwasyon sa Highway Patrol, since ang ato untang kuan is mandate sa una pa yun, no? Is safety along highways. And then, karon from kuan na-evolve naman no na nahimutang kuan nga ni adapt na tayo sa carnapping na. So ikaduha na lang ang safety sa highway. So ang ato ang mandate is carnapping. So ang ato sa carnapping karon i-compare nimo last year ug karon mas ni mubo ang ato ang kuan karon sa pandemic, no? So tungod siguro kay nahipos ang mga tao. And then mga dautan so wala sila kakuan, so ni mubo ang ato ang carnapping karon sir den, no? So kung makita nimo naatay kuan kaning ang stolen motor vehicle, no? From January to August, no, 2019 versus nasa sa January August 2020. So makita na to ang kuan, no, 71% no, kapin, no, ang pagkunhod ato nang gikuan, no, from Cebu kanang Metro Cebu composed na sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu. So diha makita na to nga nikunhod jud siya from ang sa Cebu province 11 pag 2020 usa na lang sa tulo ka major cities 8 nahimo na lang siyang tulo. So niubos gyud ang ato ang carnapping incident na to. Ako pangutana nimo sa may role po sa Highway Patrol Group during atong mga panahon nga grabe ang problema sa coronavirus. Oo. Actually, sir din bisag sa among kagamay,
we are only 39 pero ganihan niabot lang ganiha just ka mga tinuklak niabot ng dugang ng mga 8 nga mga patrolman. Pero during that time sa mga pandemic, gi pakalat ni nga 39 ka buok including officers region wide. So ang atuwa na bisita kay naatay DCP which is dedicated control point more on sa mga kuan siya sa mga trucks nga dili mahamper ang ilahang delivery no, labi na mga essential goods. So naa na sila laing kaugalingon nga dalan, kami ang nagman ana, kami ang nakatuka para sila ma-check namo ang sa territorial police diri sila sa mga ordinary motor vehicles including motorcycles. So gawas pa ana nag-escort ta labi na katong mga kuan katong mga repatriated. So ang ato ang tao di lang kay double time, triple time gyud no, kay day and night unya pagkaugma escort kay gikan ko sa Bohol Sir Den, ako say OIC nga nagdala nga to hantod karon. So inig kuan naami sa dedicated control point unya schedule pa gyud nga moabot ang mga locally stranded na to individuals. So ato pag ginang iskurtan usahay maabot diri sa Tubigon, iskurtan pa ngadto sa Panglao which is tuwa dito ang ilang hotel, balik na sad mi sa control dedicated control point unya Bohol na amuha ang ako ang tao tulo ra ka buok and then ingana mi ka busy pero anyway among na coop up gihapon bisag kuan. Kinang Father, pangutana lang no, alang sa to ang mga nagtan-aw sa karod. Unsa may paagi sad sa inyong pag-recruit no? Siyempre, pare no, nya uban sa pariharabaan ng mga doktor nga gustong Ay, mag-police. Dennis, thank you so much for that question. Kasi right now, meron kaming 15 na kailangan ng pare. So, actually, meron nang hindi nagaanong mahirap ang pagkuan sa amin kung bakit kami nag-chaplain kasi meron kaming diocese. Ang tawag ng diocese ay military and PNP diocese or Military Ordinary of the Philippines. Na kami isang bishop. Ang bishop, it so happened na naging bishop dito sa Cebu. Kanang auxiliary bishop, Cebu Bishop Most Reverend Oscar Jaime Florencio. Mo kanang among obispo karon. Ngayon, ang isang chaplain po, usually pare muna bago maging pulis. So, PNP, pare na pulis. Ayan. So, i-recommend sila ng bishop nila na magkakaroon ng na magpadala ng sa PNP, recommend sila ng bishop para yung obispo ng Military Ordinary of the Philippines, sila ngayon ang tatanggap dito sa pare na galing sa diocese. Now, kapag may quota at kailangan ng PNP, or for example, or military, or sa PNP na lang, ngayon na may kailangan kaming 15, we are inviting mga diocese, kapag wala kami sa sarili naming diocese, na may provide na pare. Ngayon, kung walang may provide na pare, mag-invite kami ng mga bishops na member ng CBCP, no? To make sure na in good standing yung bona fide member ng diocese or ng religious, yung pare na ititrain naman na maging para malaman nila kung anong kultura ng pulis, ano yung ginagawa ng pulis, ano ang dapat na gawin na para yung mga pulis natin maging value sensitive, morally inclined, and God-centered, service-oriented, and family-based men and women in uniform. Meaning pare na mo, musud mo sa pagka pulis. So doon na bagyapoy katong barag training gyud nga like sa police gyud nga training. Yes, na training. Kung ano training na inargo niya, halimbawa kami kasi kami ay lateral, ibig sabihin kami ng lateral na dati hindi kami police tapos naging police with that lateral program na ginagawa sa aming organization. Pero may mga kasabay kami, may mga doctors, lawyers, lahat halos ng profession nandito sa police. So may pare. Sir, then in addition, Father, is the technical na sila. Technical service kami. Technical service din tapos sabi ko pare muna maging police. Pero time will come kagaya sa nangyari sa military. Meron na sila ngayon na isang chaplain na nanggaling sa pagiging sundalo. So sundalo siya, where in fact na promote na siya ng captain. Pero habang nagsusundalo siya ay nag-aaral din siya
meron siyang grant na mag-studies kasi ginamit niya yun para pag-aralan ng theology. Pero tumira siya sa isang seminaryo, formation house, and then na-out din siya. So, exceptional po yun. First case po yun na isang military. Kaya tinitingnan namin sa organization, pwede rin na maging vineyard ng vocation ang PNP doon sa may mga nagpulis kasi na dati ex-seminarians yan sila. Pero ulitaw gyud ulitaw gyud na siguro gyud. Opo. Binatang binata. Binata. So, ganun din ang requirement sa pag-Catholic priest sa PNP. Dapat walang asawa. Pero ang training nila ma'am or training ninyo father, the same gyud sa katong training gyud nga 6 months nga na kuan gyud or lahi do na mo special training. Merong special training na sa mga technical group or members lamang na mga officers na kagaya sa amin sa lawyers, shorten sa amin ng konti. Na halimbawa yung kanilang sa 6 months ay nagiging 3 months o 4 months lang sa amin. Pero pagkatapos noon, kung ano yung training nila ng mga regular na or organic na members ng Philippine National Police, pareho na. Halimbawa, pagkatapos ng OOC, orientation course po yan, magkakaroon kami ng OBC or basic orientation course. Tapos advanced, ganun din. Pare-pareho na po yan. Na sila, Sir Dan, puyog na ang ato ang mga lateral, mga PNPA, during sa kanang mandated nga training. Para ma-promote ka for the next year. So gikan sa imong pagkapari, pag sud yun mo na naka sa organization sa PNP, Yes. ang imong ranggo unsa may primero gini mo? Ang initial rank namin, first na ranggo namin is kapitan kaagad. Kapitan. So, 3 lang na mga professionals ang kapitan ang ranggo. Ang lawyers, ang doctors, at saka priests. Simply because yung mga and by the way, pag sinabing chaplains, meron kaming imams at saka pastors. Kasi yung studies namin ay longer kaysa sa limbawa sa galing sa academy, 4 years, 5 years sila. Kami naman ay minimum na 8 years. Kaya ginawang kapitan yung tatlong ito. Pero right after that, kung ano yung longevity ng para ma-promote ka sa next rank, sumasabay na kami. So kung chaplain, mo chaplain sa in every gyud nga regional offices. Yes, may chaplain. So ang gusto namin na mabigyan pati mga districts offices ng Manila. And then ang idea talaga ang position, merong regional chaplain, merong provincial chaplain. So time will come magkakaroon tayo ng mga provincial chaplains. Halimbawa Bohol ngayon walang PNP chaplain ngayon. So sakop ko pa rin po 'yon. So time will come na ang idea natin, ang gusto po natin dumami yung members ng naibigay na quota sa amin sa PS chaplain service. CHS ang tawag sa Para amin. kung meron na tayong sa provincial level. Para sa provincial level, meron na. Kasi mahirap po na, kagaya ko, quarterly lang ang pwede kong ibigay sa kanilang pastoral visitation. Ngayon nagka-pandemic pa, nahihirapan po ako. Pero good that sa mainland municipalities dito sa Cebu Province, naubos po natin. Mainland. With exception doon sa mga island municipalities, hindi pa natin napuntahan. The only island na napuntahan ko since January ay Nopo, yung Negros Oriental Police Provincial Office. So maganda po kasi naibibigay po natin yung mensahe, lalong-lalo na ang mabuting balita at saka mga sakramento at saka pastoral works. Tapos pag nagpunta tayo sa mga police stations, ay talaga yung activity natin ay talagang nandyan yung pagbibigay natin ng misa, ng counseling, visitation, maging yung sa custodial visitation, yung lecture, lalong-lalo na yung ongoing program ngayon ng PNP na internal cleansing. May major program kami na sa fight against drugs, fight against COVID, of course terrorism nandyan. Pero bukod dyan, meron kaming programa among ourselves na nasa loob ng organization. Ang tawag po dyan ay internal cleansing program or strategy. So, ina-apply po natin yan na kung saan natutuwa ako pag nagbibisita dahil marami sa mga pulis po natin ang nagkakaroon ng BEC, kung sa Catholic faith ay BEC, pero sa amin po ang tawag ay SWIM. So itong SWIM, Dennis, ay meron silang squad weekly interactive meeting. Nagagather sila tapos meron silang biblical sharing na kung saan they are being inspired by the passages taken from the Bible. So, we are trying to guide the men and women in uniform. Kaya sa community members and viewers, huwag kayong mag-alala. Merong mga humahawak na parang nagpapaalala and nagpo-form ng konsensya ng mga kapulisan.
yan. Ato nang balik-balik karo imong giingon nga nagpo-form ng konsensya sa ating kapulisan. Ari sa tang sir plan niya. Unsa man sa ning inyong unit sad separate mo nga unit under dili mo under gyud sa kanang PR7 separate inyong ni. Unsa man sa inyong training sad nga lahem sa na inyong mga attire sad. Unsa man sa kanang naamo training ng pagdrive anang motor nga lahi gyud nga was uban sad. Actually, sir din, ang ato ang kuan, specialty yun sa Highway Patrol is ang motorcycle yun. So, usa sa requirements namo nga kuan, mandated nga requirements sa Highway Patrol nga naag mi rider course. Rider course. So, Rider course sa PNP, na sa PNP po, rider course. actually open na siya sa mga kuan sa PNP, pero sa Highway Patrol required yun na siya nga kinahanglan na yung rider course kay ang ato agad is more on mobility mangud ta. So escorting mobility ta, so ang ato we are more concerned sa dalan. So mao na nga kung mo apply ka og Highway Patrol dili usa sa requirements mo is a driver's license. So dili ka makasulod sa Highway Patrol kung wala kay driver's license. So na yung drive usahay nga lamba-lamba. Ato madayunan lang hinuon. Kuan na siya sa din. Actually ang kuan na mo sa gitawag og sweeper kay since dili man ka makastorya sa dalan, ang imuhang pag-address sa tao nga aron sila mo padaplin is to mo gitawag na mo banking. So by kuan i-sweep na to ang dalan para sa ato ang VIP nga muagi. So kinahanglan ato na silang murag silhigan na siya Sir Dan nga kuan nga padaplin mo kay naatay VIP nga gi-escortan. Unya dili kay kuan ang Highway Patrol Sir Dan, kuan na siya kanang naatay protocol nga dili ta magbasa-basa og escort kanang para sa una nga kanang kuan no kanang ma-issue na lang kay bisag kinsa na la escortan. Dili na pwede. Actually natay protocol na example kung president unom ka Highway Patrol di na pwede upat. So naa na say number of motorcycles nga intended para ana siya kung kung vice president na asad Pila upat ra. upat. So ingana na siya naa na say kuan kanang number of motorcycles nga para ana. So makabalo ka ing tan-aw nimo unom na kabuk kani di ni basta-basta. Kuan na Highway Patrol puros. So presidente yun na siya ang kuan giskortan. So mao na siya ang ato ang murag sa escorting na sir din ha. Pero other than that sa pagpanakop sa nato no. So if ang ato ang dakpon na sa dalan kusog man na atong dakpon kay nagdaggan man na how can you arrest if dili ka knowledgeable pertaining sa motorcycle. Since ang atong dakopon is kusog ba na sila managan, so kinahanglan expert sa ta sa motor. So kung dili ka expert matumba yung madayunan jud ka kanang imong gingat. So mo na imong inyong expert sa kanang pagdagyog motor gyud paganan mga sikot mga teknik. Mga teknik gawasan na sa ato ang mobile cars pod mga kamao sa gayon sila. Sige. Sa to pagbalik bagay-gala ato nung isgutan tong mga trabaho sab ni father no isip pare da kinahanglan mi ka nga mo sit yung example gyud sa imong kaugalingon sad no niya na kinahanglan kay ikaw gitan-aw pod sa mga ubang mga pulis no sa iyang giingon na naapoy magpapakonsensya sa ato ang kapulisan ato na isgutan karon taw-taw sa to pagbalik mga higala. Please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation, vitamin E, vitamin C 1,000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron paglig-on sa immune system o resistensya. Hibaw nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. PRO7 Action Files. This was him, Dennis, or not? Dennis. Okay, Father, mutan na lang ko. Kana bang pare naman, no? Father na. Kaserbisyo na ka na nakadayosit pwede na. Yes. Kanya unsay nagkuan nimo nga musujud ka sa PNP, no? Nganong naaman ni Ano dili pod sir din sa military Nganong dili sa Yeah. military nganong sa PNP jud and Opo. then nga pareha ra man unta bisag di ka mapulis, di ka sa PNP, makaserve lang gyud ka sa pare. Gyud imong magaydan magipon mo sila sa spiritual gyapon nga aspect gyapon. Personally, to be honest, nung una kong intention is to serve the military. Air Force in particular dahil na-expose ako ng almost 2 years prior to my commissionship sa Philippine National Police. Pero since may bishop kami at alam niya naman may vow of obedience kami, so instead na mag-Air Force ako, ay sinunod ko yung intention ng aming bishop noon, na si Bishop Arguelles, mag-apply ako sa Philippine National Police. Of course, syempre sa unang ang reaction mo ay gusto ko sana masaya sana kung doon. Pero actually, yung doon papasok yung plan ng ating Panginoon. Kung minsan yung bagay na ayaw mo, yun pala ang magugustuhan mo. So I learned to love now the Philippine National Police. And so I am so proud to be part of this organization dahil ang mission ng police ay napaka-noble, worthy and honorable because ang mission baga namin is to serve and to protect. Unsa man yan sa Bisaya, to serve and to protect, di ba? Pagserbisyo Panilipod, pagserbisyo, panalipod. So very noble simply because very much connected with the mission of Christ who said, the Son of Man came not to be served but to serve. And that is why I'm so happy with this noble notion, this mission of the Philippine National Police to serve our community always and to serve and to protect our community always. Kaya kahit ngayong pandemic, natutuwa ako na lumabas para bisitahin sila sa mga QCPs and police stations. Alam mo, Dennis, kahit nung Holy Week, di ba, mayroon tayong altar of break post, na dapat magbibigil. Ang ginawa ko, dahil siyempre walang tao at police na makakapunta sa chapel, ako yung pumunta mismo, yung altar of repose dinala ko, yung Blessed Sacrament dinadala ko sa ating mga kapulisan. Natutuwa ako sa pagtatrabaho nila nandyan at makita na may Blessed Sacrament akong dala. Minsan parang ini-stop nila ako para lang pangamuyo sila, makapuyo kahit sa in a very short period of time ay makapag-adore sila, makapag-worship sila. Sa mong feeling, no, nga na yung mga time nga mga balita about sa PNP, bati ang mabati ang image sa PNP. Natutuwa ako. Sa mga failure ko sa akong... So it's a challenge kasi kung minsan din ang hindi natin minsan mapigilan din ang media na ang ini-exaggerate, ang hina-highlight natin ay yung something that is irregular, 'di ba? Yung medyo masamang part ng kapulisan. Pero na-observe ko po bilang pare, na-observe ko nakakaunti lang ito. Pero it's a challenge for all of us, chaplains,
as a leaders ng mga kapulisan kung talagang paano malinis ang imahin ng mga kapulisan sa ngayon. Pero natutuwa ako, this is a blessing in disguise, and that is why I can say that this pandemic is not a pure malady. May blessing in disguise na sinasabi. So, nung nagmisa ako sa Napolcom, tinanong ko sila, kailan sa palagay ninyo naging maayos yung imahin ng mga polis before pandemic or during pandemic? And they're one in saying na, in their opinion, naging medyo okay yung imahe ng mga kapulisan ngayong pandemic. No? Dahil daw naging community-oriented ng mga pulis. So talagang yan naman talaga dapat ang direksyon ng aming organization. No? Kahit sa ibang bansa, yung tinatawag na community policing, na talagang oriented dapat kami sa pagbibigay ng serbisyo sa mga community members. Diyan lang siguro, plus yung ating moral sensitivity at saka yung God-centeredness, and then being a member of a happy family. Diyan lang siguro unti-unti mararamdaman natin ang pagbabago ng imahin ng ating mga kapulisan. And that is why I am also appealing to our viewers, community members, you deserve to have holy men and women serving your community. So please, pray for their holy perseverance. Pray for their spiritual life and holiness of the policemen and women, all the members of the Amigo Cups. Yan po. Ang kanang isa to sa Highway Patrol sa plan niya, si mong kikainguna, gamay ra kay mustanan niya inyong coverage whole Region 7, no? Whole Region 7. Oo. So, unsa may inyong mga accomplishment po, umingon ta nga, umingon ta ang inyong gifokusan karon mga kawat-kawat na sad sa mga karnaping na sad, nasad niya. Naapag mo yung mga kuan unsa man ning mga karnaping di sa to, dagko ni sindikato katulad ni mga ginagmay lang. Actually, Sir Den, ang ato ang karnaping is somewhat ni-evolve siya. So, dili siya sa una god, way back atong nagkuanto diri nga imo sa kong interview nga pwede pa to siya piklak, maghimo sila og ordinaryo nga susi para makakawat, no? Karon, if you still a motor vehicle, kinahanglan apil ang yawi kay kung dili nimo apilon, makadagan na siya og 2 to 3 kilometers mapawong na siya. Kinahanglan na siya chip. So kinahanglan inig kawat karon apil gyud ang susi. So unsaon man nila pagbuhat niya na. So naa na sila style karon nga naigitawag og pasalo nga kuan nga style unya na ay kanang rintangay. So murin sila unya di na uli unya ilang ipon or ibaligya or ikuan sa pikas. So apil lang susi ana. So mauna na siya ang bag-ong trend ron sa karnaping. Mo na among gi aghat ang kuan ang mga publiko nga before sila mo mudawat labi na nang moingon nga pwede ikay mo kuan mo assume ani akong sakyanan. Ayaw sa gyudayon mo og kuan na verify sa highway patrol nga pwede ba ni siya nako i-assume kay mauna na siya ang trend karon sa may purpose nga nung inyong ato mangutan ta sa highway patrol kay naamoy report ya kung karnaping ba ni karnap ba ni sa kanana o man. Actually sir Den, ang highway patrol is laterally coordinated na siya sa crime lab, which is mo request mi sa crime lab for macro-itching. So ma-verify na to kung kaning sakyanan na kanang ang engine ug chassis mao ba yod. Kung mao man gani ato nang tan-aw ang iyahang asa siya nagikan. So matrace na to kung sa bangko man gani pwede na tawagan sa nato ang bangko kung kani siya si kuan ba yod ang tag-iya ani. Before na to ipa-assume nga to sa lain. So ang pag-backtrack amo ana ng burden. So before na to iingon nga okay na nimo sakyan pwede na siya i-assume. So ang trabaho na mo sa highway patrol is to backtrack kung kinsa gyud tinuod nga tag-iya. Mo na nga matrace gyud na to. Unsa ning Amigo Cup brother, imo mo gining gibalik-balik ganinang Amigo Cup. Unsa man ning Amigo Cup? Itong Amigo Cup, yan po ang description po natin na bigay ng ating present director na si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro.
pag sinabing amigo, of course, Visayan word siguro yan. Friend. Amigo. Bicol word din po yan na amigo. Na gusto po natin na yung maramdaman ng community members. Yung goodness in the heart of the men and women in uniform of PRO7. That is why sa approach po ng pagsiservisyo natin sa community, lagi kong pinapaalala na as their spiritual guide for us to be humble. And also, pinapaalala ko na hindi po bawal na maging mabuting pulis, banal na pulis, matapat na pulis, mahinahon. Why? Because our Lord Himself is inviting us to learn from Him, especially from His meekness and humility. So, nandyan lang po tayo sa pagpapaalala. Balikan po natin, sabi kong, yung konsensya na tinutulungan natin yung formation. Actually, galing din sa bibig nila. Minsan, kasi most of the time hindi ako nakaganito sa ating, for example, kanina sa activity po namin nakasutana ako simply because I just ended up celebrating the Holy Sacrifice of the Mass. Pag nagkataon na ganun, may next activity na mayroon akong ginawang pastoral work, kung ano yung usually damit ko, yan na. Kaya most of the time nakasutana po ako, sometimes clerical shirt, no, sometimes nakaganito. Ito yung official na install ng PNP. But this is not liturgical. It should not be worn every time na magmimisa kami or blessing kami. Blessing ng articles pwede, blessing ng opisina at saka yung mga bagong police stations, ginagamit po namin ito. Invocations, ginagamit po ito. Ceremonial, Monday, at saka ganitong interview, pwede rin po as part of our uniform. Kaya pagtatanggalan mo at maglakad ako dyan, the only difference na makikita mo sa uniform namin is the little cross that we have. No? Dito po sa side na kung saan pag tinakpan niya ng pare ganon, ibig sabihin meron siyang intention na so anyway, police po talaga pag talagang tinanggal na talaga yan. So the only difference makikita niyo na pare yan ay yung little cross, and of course if he is wearing this stole, especially stole na mo yung logo pa rin kini. Yes, yung health, yung sa ating CHS, tapos sa PNP logo naman ito. So ito kasi mayroong cross at saka yung sa Muslim flag to symbolize that our chaplain service is interfaith in character. Pero meaning na pag mayroong pari siya, may Catholic priest, mayroong pastor or evangelicals, mayroon namang imams. Pero it doesn't mean na ang trabaho ng isa, halimbawa ako pare, ay lahat interfaith kasi hindi namin kaya yung ibang gawain ng chaplains. And that is why we are inviting other chaplains of coming from different denominations para kung ano yung limitation po namin. For example, may mga activities kami ng mga pastors na pareho na pwede acceptable sa amin. For example, Bible sharing, may board din tayong Bible sharing. Pero sa mga cases na kung saan sa isang opisina ang gusto ay ganitong rights, ay hindi namin kaya gawin ng bilang Katoliko, bilang Catholic priest. Sa imong office diya sa PRO7, ikaw ra gyud usaw kay na may goy uban dahil na ka na ganing tulo sila. Meron kami diyan. May tatlo akong organic. Tapos itong tatlong ito, kung minsan kulang, nagpapa-DS kami, pinapadalan kami, nanghihiram kami. Minsan nahihiram ko yung kanyang tao, yung kanyang personnel, nahihiram ko yung personnel ng ibang office. Yung pare isa lang, ikaw lang. Ay, ako lang po. Kasi time will come, sabi ko, mayroon na sa probinsya and maybe may assistant. Kasi sa NCRPO, nung nasa-send pa ako sa NCRPO, sa big regional office, meron pa akong kasama pong pare, katuwang para mas madali pong mabisita yung mga police stations po natin. So once we say na yung tinutulungan natin yung ma-build yung conscience ng police, kung minsan galing ito mismo sa kanila, Father, natutuwa kami na nandyan ka na napapaalalanan kami ng aming konsensya. So meaning yung the more presence, yung presence namin, wala pa kaming salita, yung mere presence namin at makita na kami naka-istola, ay napapaalala na sila. Ibig sabihin, when we say conscience, of course, naaalala natin na may Panginoon, na balang araw tayo ay uhusgahan ng Panginoon. Hindi po ba? Pero kahit na wala po, even in our absence, ang ganda ng PNP dahil meron kaming sinusunod na ethical standards. At bukod dyan, meron kaming pledge, meron kaming police officer's creed, meron kaming core values. For example, sa ethical standards that we must adhere to as members bilang police, we have to follow morality, the virtue of morality, and then in terms of authority, we are there, no? I am there to remind them to use their authority judiciously with conscience. Of course, the virtue of integrity, and then justice, no? And then humility,
Tapos meron kaming tinatawag na orderliness, no? Kahit na magkaibang uniform namin pero may sinusunod kaming mga pagsusuot ng tamang pagsusuot ng uniform, no? And then also yung tinatawag na perseverance. Na every time na napagkasunduan, for example, we have now the new Philippine National Police, may 9-point agenda po kami. So, yung perseverance na gagawin namin, na kung ay yung napagkasunduan at gusto ng leader, ng chief PNP, for example, ay dapat we have to strive to really put that into practice. Now, to translate every principle and every action and plan with our action, to translate everything, especially decisions that we've been making, no, into concrete actions, no. So yan po ang kwan. And then ngayong panahon ay meron kaming of course na yung phrase na responsable, respetado at saka disiplinado. Nandyan kami, aware kami, updated din kami mga chaplain sa mga pari nationwide sa pagpapaalala sa mga kapulisan. Taliwas na yan sa pagiging responsable, taliwas na yan, no? Kumukontra na tayo, lumalayo na tayo sa pagiging respetado. And then kinakailangan disiplinado tayo. So nandyan parang konsensya ang chaplain sa loob ng organization. Nang Sir Plania ka na bang diya sa inyo ha, diya usay hinumdum kung na may mga sakyanan before ma-register adto sa dito sa inyo ha, makro-itching kung sa man na pa man nakaroon sa may kuan na. Actually ang sa highway patrol ang atoa is all changes sa sakyanan moagi sa amo change color, change body design tanan lang changes. So labi na gyud ang transfer of ownership kay diha magud musod ang karnaping kay kung mangawat ilisan na color. Kung mangawat ilisan og engine ngana na so tanang changes moagi sa highway patrol before na siya nga iadto sa LTO. So mo sa ilis kog color. Moagi sa siya sa highway patrol. So natay mga kuana requirements like joint affidavit sa painter og sa owner. So mao na siya atong kuan. So ato makuan nga naay painter nga ni nakuan ni buhat. So tanang changes. Okay. Father, kining imuhang pagkapari diha, tanaw na ko nimo marag nindot siguro ka mo wali siguro ba. Nga naghanag tan-aw na to karon. Unya maingon nindot ni pari mo wali siguro. Da kay na may uban sang pari nga maratag katulgon sad, no? Nga kana ganing hinay na kayo nya usay mahuman na lang wa ta kasabot sa iyang unsay gimisi unsay gidiyahang mga mensahe gyud sa wali na kung palitag na mo invite nimo nang tan-aw karon inviteon ka nga mumisa ka sa usa ka dili mga pari o dili mga pulis sibilyan ba nagtan-aw na to inviteon ka pwede ra na. Pwede po, pero hindi po ako nagpo-promote ng aking mga pastoral works, lalo ng pagbibisa po sa iba. Kasi po, although nandito po ako, pero mayroong tinatawag na jurisdiction. Pwede lang po kami kung nasa retreat po sila at kadalasan yearly naman nagkakaroon ng retreat ang mga pari natin dito, no? And then that is the time na of course kailangan hindi ma-deprive ang simbahan po, ang tungkulin ng simbahan ay mag-provide ng sakramento para sa community. Ngayon kulang usually ang pari sa diocese kapag meron silang mga scheduled retreats and recollections at saka R&R din ng mga pari. Ngayon na-invite po kami para magmisa po, mag-celebrate ng sacraments, not necessarily mass sa kanila. Minsan na-invite din kaming magpakumpisal pag meron silang programa na kumpisalang bayan, for example, nag-invite yan ng mga chaplains. Kasi pare-pare lang naman ang pinag-aaralan namin. Yung training po namin mula nung first year sa philosophy, and then natapos namin ng filosofiya, at saka natapos namin theology. Ang kaibahan lang po, naging chaplain po ako, tapos sila ay nanatili sa kanilang diocese, at sometimes mga religious, pare-pareho po kami ang binibigay po namin ay sakramento, na kung saan ay nandyan po ang salita ng Panginoon na magpapalakas po sa atin, magbibigay sa atin ng parang inspiration, lalong-lalo na para harapin yung kasalukuyan nating hinaharap ngayon na pandemya. Ay nandyan ang salita ng Panginoon para tayo ay palakasin, not necessarily sa mga kapulisan, sapagkat naniniwala ko yung puso ng pulis at puso ng isang hindi pulis ay halos pareho lang. We are all inclined and directed towards our love for our God and our Creator because we came from Him, no? And we are directed towards Him, no?
kana ang leksyon na sinabi ni Saint Augustine na ginawa tayo ng Panginoon, no, sa kanyang pagmamahal. Restless tayo hanggat hindi natin matagpuan yung pagmamahal na yun ng Panginoon. Unsa may patron sa PNP? St. Ignatius, pero usually sa karamihan ng mga patron ng PNP ay St. Michael. Kaya sa provincial office ng Cebu Provincial Office, nag-celebrate po tayo doon ng St. Michael. Tapos sa atin sa St. Ignatius. Tapos sa city naman po, kasi celebrate din natin San Lorenzo Ruiz. So may mga connection po yan. So may explanation sila kung bakit napili ang San Lorenzo Ruiz. Pero sa PNP is organization. Sa organization, ang patron usually ay St. Michael. St. Joseph, ganun din po. Sa atin sa organization, sa PNP, sa Krame, St. Joseph po doon. Secondary St. Michael. Manila Police District po, ang patron ay St. Michael. St. Michael St. Michael kasi protector po siya. Si St. Lorenzo naman dahil siya ay ligon sa pagtuo. Katong malakas ang kuwan niya, strong and faith. Tapos, yun ang hinahanap natin sa mga kapulisan. And I guess yung ating viewers at saka community members, ang hinahanap po sa mga pulis, hindi lang yung pagiging marunong na maliksi nilang pagtulong, paggawa ng mga police-related activities at sa mga interventions kapag sila may problema. Natutuwa ang community members pala pag nakikita na nagdadasal din at may takot sa Diyos ang mga pulis na nagsiserve sa kanilang community. Kaya yan po ang gusto kong i-develop sa mga kapulisan, na kung ano nagsiserve sila malapit sa maraming tao, kung anong ginagawa nila, lalo na't hindi naman masama ang ginagawa ng mga tao, tularan nila. Kapag ka nandyan sila para mag-maintain ng peace and order, for example, sa mga misa, sa maraming pagtitipon dahil may procession, ay makipag-procession at makipag-misa na rin sila. So, ang aking salita sa kanila ay para sila hindi lamang mag-maintain nandyan para maging pulis, kundi nandyan para maging deboto rin. Kung ano yung ginagawa ng mga tao, yan din ang gagawin nila. Sir Planian, sa may ito ang mga programa, no? Pero mga panahon na nga new normal na sa ba? Sa may inyong mga bagong Actually, I would like to take the opportunity, no, since dili lang may karnaping ra gyud ang amo ang kuan. Ato apod is we are concentrating also the safety sa highways kaning ato ang kuan. Nisaka man gud ron ang ato ang kuan, ang ato ang actually ang kuan sir den ang road crash, ang ato ang traffic accident, disgrasya. Kung imong hunahuna o natay dako kayo og nisaka na siya since 2006 no, until ang akong data na 2017 ra. So nisaka og dako nga kung makita nato sa ato ang kuan, no, sa ato ang screen, ang katong ratio nga kuan nga nisaka ang ato ang sa may inyong plano anak nga nisaka man sa may inyong mga actually naami kuan ako we are conducting a lot of lectures, no, natay mo conduct big lectures sa una, no, katong napay klase kaning natay katong kaning natay pang elementary, natay pang high school, katong sa una nga napatay klase sir din, no. Anya karon since we are on pandemic, naami nag-conduct ni last week dito mi sa kuan sa Mitsumi, na ako'y schedule nga upat ka lectures dito sa tanang drivers dito, no. So ang ato agod kay ato silang guidean kay ang mga tao karon sir din ni kuha na og motorcycles, bicycles og e-scooter. So ang kaning mga bicycles sir din og ang e-scooter ni compete na sila sa dalan. They don't know nga they are putting their life at risk, no. So wala sila close coordination mi sa LTO, and then among gikan kung unsay inyong guidance pertaining ani nga wala man na sila na seminar. So they will penetrating our streets and roads, no, left and right, di ka kabalo, wala pa hibos, magki-compete, and then wala sila lights, wala sila signal kuan, and then may mangutana ka unsa man ning kuan e-scooter, unsa man na pwede ba na siya sa dalan, unsa man pwede ba na isiwag TOP. So mao na siya nga ato silang kumahimo kami kung mag-checkpoint kun mi sir den amo makita nga amo nang hunungon nga kuan kaya nga atong motor vehicle
ang meaning ko sa motor vehicle nga other than muscular power, kung it is propelled by engine or anything nga dili muscular power, unya using public highways considered as motor vehicle. So ang e-scooter ni suot siya sa dalan, considered as motor vehicle, pero kabaw na kas Pilipino sir din nga makita checkpoint ila man ang paungon unya ila man mo kuan naman dayon mo kabya-kabya naman din sa tiil. So muscular power na. So mao na siya nga kung mahimo, we will educate them nga dili pwede nga mo kuan na kay daghang kay disgrasya sir din nga nahitabo sa dalan na to. Sakto, mo na inyong mga programa, no? Pero mas pasa po sa atong oras, wala naman takabantay nga 1 hour naman di ay. No? Nindot bago kay atong topic, no? Pero bisan pa ni ana atong tagaan siguro kay gayon, no? Sa di pa ta hingpit nga mo human sa atong programa, atong taga gayon si Father sa paghatag sa iyaha nga mensahe ngadto sa dili lang sa ato ang kapulisan kundi dili sa ating viewers. Yes, thank you so much, Dennis, and thank you for this opportunity to be with you in this program, informing our viewers as regards to the many activities that we've been doing to the community, as well as how to uplift the morale of our men and women in uniform, all the members of Amigo Cups and PRO7. That even Oliver, itong sila lagi nilang sinasabi na nandyan sila sa kalsada and then gumagamit sila ng motor. Bahagi ng trabaho namin na pulis na ipagdasal ang kaligtasan po nila. At sila rin po, because of they are already now God-centered and sensitive na tawag sila na pwede silang anytime ay makamit ng mga aksidente sa kalsada. Yung bago nila gamitin yung motor nila, kahit sa mga trainings nila, sa graduations nila, pumupunta, nagre-request ng chaplain para sila ipagdasal. And I would like to bestow my blessing, no, to Oliver na sana at pati yung tatlo mong kasama, that you will be protected by the grace of the Lord, and that your hands will become more and more steady. No? And then also your eyes, that God may give you watchful eyes so that nobody will be hurt as you pass by, no, and as you serve our community and people. And also the men and women in uniform, this is to inform you that every time we celebrate Mass, every time I raise the chalice of salvation, I am remembering you, especially for your safety and for your bodies to become more and more fit, no? Of course, free from COVID-19. So because we want to serve our community and people even this time of pandemic. So as you do your obligations, be it in QC, PCN police stations, and municipal police stations, always remember that God is there accompanying you, because God loves our community and all the people, including the frontliners. So aware that we are being accompanied by the grace of the Lord, act accordingly. Hindi po bawal na maging matino at maging magalang at bumati sa mga pinaglilingkuran natin. After all, they are all taxpayers, poor and rich alike. They're all taxpayers, and because they're taxpayers, they're part of our salary and they're paying our work, and therefore in that sense we could consider them as our boss. So we must serve with humility and sincerity of heart. And rest assured that I will be continuing praying for you. And may I take this opportunity to invite you to follow our Chaplain 7. Ayan, to our viewers, for you to know what are the interventions, spiritual interventions and pastoral works that we've been doing to make the men and women of the Amigo Cups and the entire Philippine National Police become so inclined in values and morally and spiritually inclined, as well as God-centered, service-oriented, and family-based. You can also join us in this live stream Mass, wherein together we will be praying. And that is why even the kasagsagan na sinasabi, kasagsagan ng pandemic, we've been offering prayers. Kaya nga sa mga magtataka, bakit almost zero tayo, na-reach natin yung recoveries. Si Ma'am, I believe, mayroon siya sa kanyang deep inner heart, may paniniwala po siya na malaking tulong po ang pananampalataya at pagdarasal natin sa ating Panginoon. Yung vitamins natin, nakakatulong po yan. Yung ating mga health standards, nakakatulong po yan. Observance of minimum health standards, nakakatulong po yan. Social distancing and other hygiene measures na ginagawa natin din nakakatulong. But let us not forget, the source of blessing that we need, including recovery and healing, is the Lord. Okay. Sir Plania, ang imo ang mensahe? Ang ako ang mensahe sa din, actually,
para sa mga kuha, no, mga katong mo acquire gid og sakyanan, before sila mo kuha og sakyanan, ayaw mo pagpanuko dool mo sa hay patrol before mo labi na gyud mo bayad na mo og kwarta, ayaw sa adto sa ipa-record check sa ninyo sa among opisina kay amo mong tabangan kung kanang inyong sakyanan nga inyong kuhaon, pwede ba na niya legally ba na nga kuan na nga inyong ma-acquire, Kung no? dili brand new. Kung di brand new, kung brand new okay ra. Napay bayad. Oh, napay ba? Magpa-check. Pa-check po, no. Napay bayad Ang, pagka-check. ang pagpa-check sa land bank, actually 300 na siya sa land bank, no. So ato nang ikuan nga to sa kuan, no, naaman tayo taga crime lab mamako-itching nato, so makita gyud nato kung ang kanang sakyanan alarmado ba na o dili. And then sa mga establishment pod, labi na katong dagko nga establishment sir din nga naay daghang mga sakyanan, kung gusto sila nga ang ilang mga drivers malikturan, maghimo lang og request sa amo. Ako nang atoon lektura nato sila, no, pertaining sa unsay kuan mga fundamental flows of traffic, mga kaning kanang safety driving techniques. So ato na sila kuan. So kami sir din, in behalf sa among kuan, no, Brigadier General Licio DC Cruz, no, sa among sa patulog si Regional Chief Jerome Carba, no, Colonel Carba. Magpasalamat ni sir na naamigan rin, no, naka-share mi sa among kuan unya. Rayos, dako kayo akong salamat. Okay. Salamat po kay Met kay Kiko mo. Karon atong tagagmensahe, no? So, ato ang partner ini ato ang programa. Ma'am Rayos. Unya ra ko mensahe sir den, pasalamaton ko sa akong mga fans diri. Naguyod ko fans diri sir den, Army o Air Force, kulang na lang Navy akong rekruton para Armed Forces of the Philippines. So sa akong mga classmate diha sa Philippine Air Force, so salamat sa pagtanaw o pagsunod sa mga programa o sa akong mga classmate diha sa Aurora sa Zamboanga del Sur o ako ang papa na dire si Sir Dennis pa o sa ako ang mga uyuan o iyan ni dugang na Sir Den o ang hipi sa Aurora sa Zamboanga del Sur mao ko igagaw si Captain Jeremias Pipito yang asawa si Lieutenant Pipito, Vicky Pipito nga nurse pod nato dito sa provincial police office sa Zamboanga del Sur. So salamat sa pagtanaw ug pagsunod o akong mga igagaw pod daghan rin pulisya din. Mo kuan mi ko sa kabatalyon. Si Vina ug ang iyahang husband si Kokoy nga police pod. So sa amo ang sa komunidad day, no, salamat kaayo sa pagtanaw hilabi na katong sa Netherlands sir Den. Si Gabriel Imbong, salamat kayo sa pagsunod kay mo chat yun sir Den nga nagsunod sa atong programa. Maski wala na siya diri sa Pilipinas, so nasa Laing Nasod, nagsunod siya sa atong Pro 7 Action File. On behalf na lang sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Albert Ignatius Pero, kami sa Police Regional Office 7 mapasalamaton kaninyo sa pagtanaw ni ining programa. Mayong hapon. Okay. Unta kong oras papadayon sa tuong programa nang hinaot ko Father nga makabisita ka pagbalik Sir Plania, no? Yes. Makabisita gihapon niya kadiri labi na doon na mo mga activities o mga accomplishment, no? Nga mga dagkong accomplishment usab. Unya alang na itong nawahi sa pagtan-aw, doon tayo replay sa tuong program ugma 9 ngadto sa 10 sa gabi. Mo na replay sa tuong programa ang PRO7 Action Files. Unta kong oras kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha o landslide, tao na makwit pulis. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.